Yung kapag kinaliwa ka ng asawa mo, hindi na kita mahal, niloko mo ako. Diba? Bakit? Kasi mas mahal mo pa rin sarili mo. Si Jesus lang naman nagsabi ng, mahal ko kayo kahit di nyo ako mahal. And yet, while we were still sinners, He died for us. Diba? Yun. Wag mong ipamukha sa tao yung pagmamahal mo. Pangit ang pagmamahal mo. Ikaw lang ang bilib dyan. Diba? Kahit kay Lord, mahal kita, Lord. Di mo kaya. Pero once you admit, confess with your mouth, Father, I cannot. Father, I could not. Father, I do not want to love you. Give me the desire, give me the heart to love you. Meron pagmamahal ako nababasa sa salita mo na hindi ko maintindihan yung love, definition ng love. Meron ako nababasa, Lord, ang talim-talim para sa akin. Lahat ng kwentong tungkol sa pagmamahal dahil alam ko hindi ako yun. Ito ang dasal. Lord, ayon sa salita mo, maging ako. Be unto me according to your word. Yun ang dasal natin, dasal ni Maria. Ayon sa salita mo, be unto me according to your word. Huwag ka na magbida. Wala naman eh. Diba? Yun lang kaya natin gawin eh. Lord, sabi mo, totoo yung salita mo. O di gawin mo totoo sa akin kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Lolokohin lang kita. Kung hindi mo tatanggalin tong libog, tong init ng ulo, tong matatakutin, tong makasarili, tong pagkatamad, kung di mo lang tatanggalin sa akin to, hindi ko kayang tanggalin to. Kaya kailangan ko ng Savior. Hindi superpower, hindi courage, hindi strength. Hindi bravery. Hindi excellence. Ang sagot natin kay Lord is like, kailangan ko ikaw. Kailangan ko ikaw. Hindi ko alam ang daan. Wala akong wisdom. Kailangan ko ikaw. Yun yung pagsubok ng mga tao ng Israel nung nandun sila sa desyerto, di ba? Nasa desyerto sila, tinatanong sila ni Lord, di ba? Paulit-ulit, anong gusto nyo? Di ba? Anong gusto nyo? Eto yung sagot eh. Tinapay. Mana. Eto na, pinaulan na ng mana. Hanggat magsawa sa mana nga eh. Tinanong na naman, anong gusto nyo? Anong susunod sagot? Karne. Lahat ng mga pangarap na lumalabas din sa puso natin. Anong gusto mo? 4x4. Bahay na malaki. Pero alam mo ang hinihintay niyang sagot sa'yo? Gusto ko ikaw. Gusto ko ikaw. Hindi. Ang sagot ng tao, natin lahat, tulad ng tao sa desyerto ni Moses, gusto ko katugunan sa problema ko.
Pero kung maintindihan mo, ang totoong katugunan ng problema mo siya eh. Ang sigaw ng puso ng natural na tao, gusto ko, Lord, yung pangako mo, yung sagot sa problema ko. Kung sasama ka, pwede rin. Diba? Pero Lord, sakto lang, diba? Oo, diba? Diba? Si Moses lang yung maayos eh. Diba? Si Moses lang yung maayos eh. Nung tinanong, anong gusto mo? Anong sagot ni Moses? Kung wala ka lang doon, wag mo na akong papuntahin doon. Kung hindi ka sasama, ayoko doon. Ayoko sa regalo mo, ayoko sa sagot mo, ayoko sa pangako. Kung wala ka lang doon, wag mo akong padala doon. Paano nila ako makikilala kung wala ka doon? Paano nilang malalaman isa ko sa iyo? Yun. Tapos, bilang babanat pa si Moses, di ba? Ang ganda na sinabi ni Lord, sige, sasama ako, di ba? Sasama ka, Lord? Sige, sa isang kondisyon. Umingi ng kondisyon si Moses. Ano yung kondisyon? Sabi ni Lord, patingin naman ang mukha mo, Lord. Patingin ang mukha mo. Gusto ko makita aninag ng mukha mo. Meron ko ba nakita ng taong gano'n? Grabe. Lahat ng pangarap ng tao yung sagot sa problema nila. Pero hindi nagagalit si Lord, ha? Kahit ganyan tayo, hindi na tayo binubugaw. Pero ganyan. Ngayon, kayong lahat, gusto ko lang malaman mo, anong kondisyon talaga ng puso mo na kala mo napakalinis? Diba? Na kahit ganyan ka, kahit ganyan itsura mo, mahal ka ni Lord. Kahit mahal mo sarili mo, mahal ka ni Lord. Pero wag mong bubulahin yung sarili mo. Na mabuti kang tao at na pwede ka nang humingi sa Kanya. Sinasagot niya yung dasal mo, hindi dahil karapat-dapat ka. Sinasagot niya yung dasal mo dahil mabuti siya. Dahil mabuti si Jesus. Wala kang kinalaman doon. Diba? Kasi kung bibigay ni Lord sa iyo yung karapat-dapat sa iyo, impyerno ka, okay, patay ka na ngayon. Nakipag-sex ka, nagsinungaling ka, kung ibibigay sa iyo ni Lord yung karapat-dapat talaga sa iyo, hindi naman niya ibibigay, yung hindi mo pinapakita sa ibang tao. Kung ibibigay ni Lord ang karapat-dapat yung justice mo, sunog ka, patay ka na ngayon. Kahit nagsisimba ka pa. Yun na lang nagalit ka sa kapitbahay mo, gusto mong murahin eh. Doon pa lang, pwede ka nang kunin ni Lord. Hindi niya binibigay sa iyo yung karapat-dapat sa iyo. Binibigay niya sa iyo yung hinihingi ng anak niya para sa iyo. Kaya nga, lahat ng dasal, we pray in the name of Jesus. Dahil pag sinabi mong sa sarili mong pangalan, walang papansin sa iyo. Kaya lang sinasagot ni Lord because yung mercy sa anak, hindi sa iyo. Kaya nga pa in Jesus' name. Kasi yun lang ang pangalan na may karapatan humingi. Yun lang ang pangalan na may karapat dapat magtanong. Diba? Ikaw, Lord, pagpalain mo ako, diba?
Kung ako yun si Lord, saksak mo sa baga mo yan. Talaga. Pero hindi. Ang galing, ang buti pa rin. Hingin mo lang sa pangalan ko, sagot kita. Di ba? Galing ano? Hingin mo sa pangalan ko, sagot kita. Di ba? So be transformed by the renewal of your mind so that you can prove. Ano yung next one? You can prove what is good and acceptable. Well, tayo lang nagba-Bible study, walang Bible, G. Romans 11:12. 12:2. 11:2 pala. So you can test what is the will of God. Okay? How do you know the will of God? Renewal of mind. So you will test. Sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So you see, discernment is testing what is the will of God, right? So, can we sabi dyan yan? Discernment is knowing and testing what is the will of God, finding out, di ba? Paano yan? Ang sabi ng mga kadalasan sa mga church ang discernment, nararamdaman mo daw yung tama at mali. Pag may peace, nadidiscern ko, kalokohan na naman yan eh. Bagsak na naman yan, kalaparamdam na naman eh, di ba? Ulit. What is discernment? How do you discern? By renewal of your mind. Renewal of your mind. Bago niyan, ang verse niyan is living sacrifice. Okay? Ang ano nito is living sacrifice. You can live, your life is a living sacrifice when you can renew your mind. And when you can renew your mind, you will know, you can test and discern what is the will Of God. What else? Pag nag-renew ka ng mind mo, you can be able to discern what is The will of God. What else? What is good What is good, and acceptable. acceptable, and perfect. To whom? To God. God. Remember, hindi ito paniniwala. We're talking about God's perspective. Pag nagbabasa tayo ng Bible, pananaw ng Diyos to. Katotohanan to. Hindi pananaw ng simbahan namin. Hindi pananaw ng Christianity to. This is katotohanan. So, anong katotohanan? Paano tayo nagde-discern? When we renew our mind, right? When we renew our mind through the Word of God, we can now discern what is the will of God, And what is good. what is good to God, Acceptable. and what is acceptable to God. So see, meron requirements on discernment. Hindi yan yung pag may peace ako nararamdaman, nade-discern mo. Yun ang kalokohan ng mga naririnig ko lagi na kapag nararamdaman ko peace, ibig sabihin nade-discern ko. Hindi. Talaga naman. Those ay ang mga mythology ng simbahan. Mga mysticism ng mga simbahan. Ang discernment, hindi nararamdaman, hindi peace ang ginagamit, hindi feelings ang ginagamit. Ang discernment, ginagamit ang word. Ang word, ginagamit natin. Kapag renewed ang isip natin, malalaman natin anong mabuti, anong will ni Lord, saka
Sa ano acceptable kay Lord. That is discernment. What is beauty, what is acceptable, will of God, Perfect. perfect. So now yung three na yan ang discernment, ha? Di ba? You know His will, what is perfect, what is good to Him, And acceptable. and acceptable. That's discernment. Hindi yung may nararamdaman ako. Di ba? Alam mo kapatid, sa sinabi mo, nasaktan ako, kaya dinidiscern ko. Gusto mo, naglalagay ka ng spirit ng stripe, paghihiwalay. Pag ganun sabihin, hindi, matampuhin ka lang. Hindi kung ano na sinasabi mo, gano'n. Matampuhin ka lang, ganyan. Walang Kristiyanong matampuhin, di ba? Na-hurt ako eh. So this is, so again, Romans 12:2. Andyan yung definition ng discernment, mga kapatid, ha? Hindi ang discernment, yung nararamdaman. Ay, naku talaga naman. Nade-discern ko. Nako! Diba? Sarap matawin ng ano talaga minsan. Diba? Pasensya na kayo. Nagiging violet na naman ako. Violet ako. Kasi ang problema kasi, diba, yung pang mayayabang na alam mo, hindi alam. Yung pa yung pagtatanggol pa yung sarili, hindi. Ganun. Sige na. Sige na. Talaga yun. Diba? Nadi-discern ko. Hindi. Natatae ka. Diba? Tumigil ka. Feelings lang yan. Diba? Diba? Marami na magpapatay. Patay. Sira ulo yung nagsasalita na yun. Ganun. Pero you see, now you see the nuggets, na? Ganda ng mga nuggets, na? So today, when we separate, I want you to remember, that you're not fighting for your beliefs, for your traditions, your thoughts, kanon. We only stand for the truth, all of us. The Word of God, ganon. And then if we only fight for Him, we only discern using the Word, not using our church culture. Okay? Not using our agreed culture. Diba? Minsan may ganon, may usapan tayong kultura, ganito dapat. No. Let the Word always, diba? Okay? So when you go to the Bible study, so let's not bring our belief systems, okay? Let's just bring the Word. Let's start from the Word, diba ganon? Next week, magdadala tayong Bible, diba? Diba? Nasa cellphone nito. Nadi-discern kung magdadala dapat. Oo. Diba, magdadala tayo ng Bible, ganon. Sabi ka, ba't may Bible study kayo, walang Bible, diba? Kasi memorize ko na po. Kaya kapag maghihirap yun kasi nga. Oo. Bless ka! Oo, diba? Ganon. So, pwede natin, di ba, okay. So, ano nga, sabi ko sa transform or renewing of your mind, di ba? So, we can go back to the word, yung story ni Joseph. Yeah. Di ba, Brad, ito yung Bible eh. Oo. Ito siya naghirap eh. Oo. Pero hindi good yung maging blessed sa in the end. Yeah. Diba? Ito yung sinasabi. Right. So, di ba? Sword tayo mag-base, hindi Yeah. sa pag-feeling ko. Yeah. You know, I'm not against having faith and having hope na sasagutin ka ni Lord. I'm just how Christianity is being packaged. Yung, especially the prosperity teachers na Joel Osteen, mga ganon, they package Christianity to, yung transactional relationship talaga no? Yung genie. Diba ganon? Genie si Lord eh. Ginawang minarket na siya as a product. Oo, totoo, di ba? Kaya kung ano-anong, alam mo yun,
Parang fast food na eh, no? Fast food na yung Christianity. Kasi talim, kung babasahin mo minsan ng word, talim-talim minsan ng word eh, no? Pero pag naintindihan mo yung nature ni Jesus, hindi siya condemning magsalita eh. Hindi naman niya sinabi, go and sin no more, puta ka. Hindi naman sinabi yun eh, di ba? Ganun, di ba? Ang sabi niya, go and sin no more. Dami ko na-realize pala, yung ikaw, ilan sa Noah's Ark, ilang pares ang pumapasok? Hindi, yung turo ng Sunday school ng mga bata, turo sa mga bata. Pares-pares, dalawang hayop. Pito. Pito. O, napaisip ka ngayon, di ba? Yung malinis, pito. Yung hindi malinis, dalawa-dalawa. Kasi yung malinis, kakainin nila eh, saka alay nila eh. May kakainin sila sa loob, syempre, di ba? So, 7 sets yung malilinis. Pero I invite you to read Genesis again, yung kay Joseph. And read it again. Tapos namnamin nyo talaga yung hulihin nyo yung emotion dun na hindi makasagot yung magkapatid nung nagpakilala na siya. Kasi gulgul aso daw si Joseph dyan, rinig daw sa kapalas yung iyak niya eh. Yung ano talaga yung parang baka. Yung hindi siya umiyak nung lahat na pinagdaanan niya ngayon, dun lang siya umiyak eh. Nung narinig niya yung pagmamahal ni Judah kay ano, Benjamin. Yun daw sa na-move daw talaga siya. Kasi nakita na niyo yung pagbabago sa mga... Oh. Kasi ako, unlock sa akin yung Judah na yun, yung Judah Jesus. Oo. Wow! Diba? Oo. It was ano eh, yung he was begging for Judah was start talking like Jesus. He was begging for Benjamin talaga. Hindi pwedeng hindi ko iuwi yan. Ikaw mamatay ng ama ko yan. Ganun talaga siya. Ano. Nakita doon si Joseph, no? Kaya doon umamin siya. Nakita na niya gano'n. Kasi, ang storya kasi, si Jacob, nakakita ng dream. Dreamer si Jacob. Dreamer si Joseph. Ayos lang sana eh. Yung inggit eh. Di ba? Inggit eh. Yung gift na nung anak ng tatay, binigay saan? Yung anak. No? Tapos biglang ganun. Parang nandun din yung ano yun, no? Yung repentance and faith. Yeah. No? Yeah. Yung repentance. Kapatid. Faith na, sige, nagpapaiwan ako, pero obedient, sumunod na. Oo. Sige, dadaling na, kukunin natin yung gusto. Mahal na mahal. Mahal na mahal niya yung mga anak niya. Jacob. Tapos-tapusan ano, yung lahat nangyari para sa Israel. Parang, di ba parang bilang tsugug, lapat ayos na gano'n. Tapos, pero meron isang malungkot, si Joseph. Dahil hindi naman siya pinayagan umalis ng Egypt eh. Yung pagiging governor niya, hindi niya dream yun. Egypt was never a dream to him. He never desired Egypt. Ang landmark natin doon yung pangalan ng anak. Yes. Hindi Egyptian name. Parang sinasabi niya,
Na kung hindi sila magano yung ipapangalan ko sila na malaya, ipapangalan ko sila doon pa rin ayon sa ama ko, hindi sa Diyos nila. Kasi every name in Egypt is a bondage pa rin to their God. Eh. Di ba? Kaya tapos pinangalan, kaya lang yung pinaka puso ni Joseph nasa dalawang pangalan. Yung meaning ng dalawang pangalan. Yung unang meaning, Manase. Nakalimutan ko na yung mga bagay na yan. Yung pain, suffering niya, yung pagiging victim niya, yung kasalanan ng mga kapatid niya, I have forgotten those things already. Okay lang sa akin yan. Second, Ephraim. God has blessed me in the place of my suffering. Diba? That tells what if he was happy there, he was not happy there. Ephraim means God has blessed me in the place of my Fruitfulness in the midst of affliction. So kahit with all yung power and riches, ang longing pa rin yan dun sa Father. right. Right. Wrong ring, wrong robe, wrong father. Pharaoh father niya dito. Hihimay talaga dun sa story ni John. Yeah. Kasi ang pinaka talaga blatant talaga is nung lumabas sa Book of Exodus kasama yung buto niya. Dala na yung buto niya. Ay, huwag niyo ako lilibing dyan. Diba? Bira, buto ka na lang no? Tigas pa ng ulo mo, diba? Ayoko talaga dyan, diba?